Praise God. Kamusta po kayo? Amen. Ang title ng share ko sa inyo ay Blessed for a Reason. Okay? Psalm 67 verse 1. May God be gracious to us and bless us and cause His face to shine upon us. Ibig sabihin ay favor yon. Bakit ang hinihingi ng psalmist ay maging gracious ang Diyos sa atin? Kasi we don't deserve to receive ano mang hinihingi natin sa Diyos. Kasi lahat tayo nagkasala. And what we deserve is hell. Romans 3:23. For everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. And Romans 6:23 says, for the wages of sin is death, or hell, or separation from God. Ang deserve talaga natin is parusa ng kasalanan. Kaya kung ano mang tinatanggap natin ngayon, yun ay biyaya. Kaya ang hinihingi ng psalmist ay, God be gracious to us. Hindi sinabing, God, ibigay po ninyo what I deserve. Delikado. Pag ang hiningi natin ay what we deserve. Ang mga taong nagtatampo sa Diyos, may kilala kayong ganon? Nagtatampo sa Diyos, they think that they deserve something better than what they have, what they receive, or what is happening in their lives. Hindi nila unawa that they don't deserve any good thing that comes to them. Hindi nila deserve yon. Na kung may dumating man na mabubuting bagay sa kanila ay dahil biniyayaan lang sila ng Diyos. Kaya ang blessing na hinihingi ng psalmist ay, God be gracious to us. Or wag po ninyong ibigay kung anong deserve namin. Now, you know kung gaano katindi ang blessing na ginagawad sa inyo sa benediction. Yung pag sinabi ko na the Lord bless you and keep you, may His face shine upon you, and be gracious to you. Katindi nung. Ang pagiging gracious ay pagiging mabuti sa mga hindi karapat-dapat tumanggap nito. Normal sa atin na baitan ang mga mababait sa atin, diga? Hindi grace yun. Nagbabalik ka lamang ng dapat ibalik. Ang grace ay binabaitan mo sila kahit hindi sila mabait sa iyo. Tinatrato sila ng higit sa dapat nilang tanggapin. Yun ang grace. Itong tinanggap natin sa Diyos noong iniligtas tayo ng Diyos. Ephesians 2 verses 8 and 9. For it is by grace you have been saved through faith, sapagkat sa biyaya ikaw ay naligtas sa pananampalataya. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Now, dito nagkakaroon ng problem. Yes, ang salvation ay by grace, biyaya. Hindi tayo karapat-dapat tumanggap. Binigay lang sa atin isang regalo. Pero pagdating sa ibang pagpapala, ang paniwala natin, ito'y ating kinita, ito'y ating pinaghirapan, kaya deserve natin ito. At dahil deserve natin ang yung mga akala natin iyon, yung mga pagpapalang iyon, tayong nagpapasya kung ano mang gusto nating gawin doon. Ito ang attitude ng mga taong hindi makaipon. Deserve ko yan. Yun, add to cart. Every blessing that comes to us is because of God's grace. Ay, sandali, Pastor, akin ito, pinagpaguran ko ito eh. Kahit ang ating kakayanan, kahit ang ating dunong kung meron man, ang ating sipag, ang ating pagod, ay lahat ay biyaya pa rin lang ng Diyos sa atin.
Deuteronomy 8:18. But remember that it is the Lord your God who gives you the power to gain wealth, in order to confirm His covenant that He swore to your fathers even to this day. So maliwanag dito na sinasabi na ang Panginoon, ang Diyos, ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan na magkameron. Ang tawag ng Diyos sa ating talino, sa ating sipag, tiyaga, o anumang kakayanan, ay power na binigay niya upang magkaroon tayo ng kayamanan o kung anuman. Kahit ang lakas mo, hanggang sa mapagod ka, ay kakayanang ibinigay ng Diyos upang magkameron ka. Walang pagpapala sa buhay natin na dahil lang sa atin. We don't deserve that dress. We don't deserve that travel. We don't deserve that car. Lahat siya'y biyaya lang ng Diyos. Somebody said, noong nawala ang business ko, para bang talagang mawawala? Bakit naman? Kasi lahat ng nangyari, tagni-tagni para mawala sa akin eh. Wala akong nagawa para mapigilan yon. Iba na ang unawa ng taong iyon sa blessing. Ang blessing o anumang pagpapala, yan man ay negosyo, trabaho, anuman, ay hindi dahil sa Kanya. Ito'y biyaya na galing sa Diyos, na ibinigay ng Diyos sa gusto niyang bigyan. At kaya rin ng Diyos na kunin ito muli. Crucial ang mindset na to. Nahalaga to. Dahil kapag na-realize natin na lahat na tinatanggap natin ay regalo lang ng Diyos, lahat, na hindi natin ito deserve, ito ang magiging resulta. Itong resulta ng mindset na biyaya lang lahat. Letter A, magiging mapagpasalamat tayo sa Diyos. Babaguhin ito ang ating attitude sa mga nangyayari sa atin. Kumusta ka na? Better than I deserve. Ano ka mo? Kung ano mang kalagayan mo ngayon, yan ay mas mabuti kaysa sa karapat-dapat mong tanggapin. Bakit po? Ay tayo ngayon nagkasala, walang nakaabot sa kabanalang hinahanap ng Diyos, at ang kabayaran sa kasalanan ay pagkahiwalay sa Diyos o kamatayan o impyerno. Kaya kung ano mang meron ka ngayon, that is better than what we deserve. Did you get me? Ito ang magiging resulta, magiging mapagpasalamat tayo sa Diyos. Mababago ang ating attitude sa ating mga relasyon. Bakit ba ganito ang life group ko? Magiging, salamat Lord at pinagkatiwalaan mo ako ng life group na ito. Mababago ang ating attitude sa relasyon natin sa Diyos. Sa halip na magtanong, bakit nangyayari sa akin ito? Magpasalamat ka at yan lang ang nangyayari sa iyo. Why? Because you don't deserve any good thing that comes from the Lord. Magiging mapagpasalamat ka. Kasi akala kasi natin, deserve natin eh. At magpapasalamat ka lagi sa Diyos sa lahat ng bagay. Dahil alam mo na hindi mo deserve whatever you receive, you will live in a continual thanksgiving. Maya't may nagpapasalamat. Kaya minsan di tayo nagpapasalamat, akala natin deserve. Akala natin talagang dapat lang ating tanggapin yan. Isa pa hindi maganda ang pakiramdam ng nagbigay na hindi grateful ang binigyan. Hindi magandang pakiramdam ng taong nagbigay kapag ang binigyan niya hindi man lang nagpapasalamat. Sino nakaranas noon? Yung pagkabigay mo, isabi, ito lang. Nakakawalang ganang bigyan muli. Now, this is my question. Ano kaya ang pakiramdam ng Diyos sa hindi mo pagpapasalamat sa mga pagpapalang akala mo ay dahil sa iyo?
Napakadami natin natatanggap na hindi natin pinagpapasalamat dahil ang thinking natin, yan because of what I did. Lahat na kailangan para magawa mo ang anuman ay binigay at biniyaya ng Diyos sa iyo. Kahit si Jesus ay hinanap ang 9 na kitongin na gumaling kasi hindi sila nagpasalamat. Lucas 17:17. Were not all 10 cleansed? Jesus asked. Where then are the other 9? Maging attitude natin to, ha? Every time somebody do something for you, magpapa-thank you ka. May nagbigay ng upuan, magpa-thank you ka. May nagbukas ng iyong pinto, magpa-thank you ka. Merong nagpauna sa iyo sa linya, magpa-thank you ka. May naglibre sa iyo, magpa-thank you ka. Huwag kang makakalimot magpa-thank you. Dapat yan ay vocabulary mo na at dire-diretso ang pagpapa-thank you mo kasi you don't deserve it. Ang tindi ng mindset na to, it will change us. If we have the attitude that we deserve anything or what we have, we won't be grateful for those things. Sadya lang naman. Ako naman ang naggala, ako naman ang gumawa niya. No? Ako naman ang nagtrabaho yan. Ay, nako. Kailan kaya natin maunawaan na kahit ang pagtatrabaho mo ay biyaya ng Diyos? Kailan kaya natin maunawaan na yung pagpunta mo dito ay biyaya ng Diyos? Hindi ho. Ako ho nagpasya. Ayaw ko nga, pero ako'y nagpasya. O di dahil ko. Ang Diyos ang kumilos para kay dalhin sa environment ay kay magpapasya. Okay. Ano pa, if we have this mindset, ano pa ang mangyayari? Ito ang resulta ng mindset na biyaya lang lahat. Magpapakumbaba tayo. Kasi kapag ang akala natin ay we deserve the blessing we have for whatever reason, we will feel entitled. We will expect to be treated in a certain manner or in a certain way. Tratuhin mo ako ng special. Sa laki ng binigay ko. Diyan mo ako paupuin sa, sa magandang upuan. Pero if you have the mindset na everything is biyaya lang, mag-iiba ang iyong attitude. Huwag ninyo akong tratuhin espesyal, ginamit lang ako ng Diyos na makapagbigay. Isipin mo ang difference ng taong feeling deserve niya. Aba, ay dapat naman ay sinabi ninyo sa akin. Dapat sinabi sa akin. Bakit? Kailangan bang laging sabihin sa iyo? O dapat ikaw na ang umalam? Meron kasi mga tao, they feel so entitled na kailangan mo silang i-inform lagi. As if. Hindi ba pwedeng ikaw ang umalam? Kailangan ba laging mag-report sa iyo? Siyempre, hindi naman depende sa sitwasyon. Kung boss mo yan, hindi pagpaalaman mo yan. Isa pa. Tulungan mo ako. Ako naman ang nangangailangan Okay. Hindi dahil nangangailangan ay dapat ka ng tulungan. Need is not a reason for you to receive help. Ano pong ibig nyo sabihin? Siyempre nangangailangan ako, di dapat akong tulungan. Iyan kasi mindset ng deserve Pag may nagbigay o tumulong sa iyo, magpasalamat ka ng lubos kasi hindi mo yan deserve. Bakit? Wala kang patago sa nagbigay sa iyo. Wala ka namang yung patago doon Akin na, kailangan ko. Sandali naman. You don't deserve my help. Kung tutulong ako, biniyayaan kita. At kumilos kang mapagpakumbaba. Alam nyo, sabi naman ng iba, tumulong ka na rin lamang, lubusin mo na. Ang feeling ng mga deserve ay dapat mas tulungan pa sila. Ito ang attitude ng mga taong malimit mabigyan.
ang lakas ng loob nilang humingi ng dagdag. Dahil ang feeling na nila ay obligasyon na sila. Obligasyon mo na sila. Oh, I pray, mawala sa atin, sa ating kaisipan na we deserve anything. At kung meron tayong tatanggapin, biyaya yan at dapat ipagpasalamat. Mababago ang ating mindset kapag nalaman natin everything is God's grace. Everything is biyaya lamang. Ano pang mangyayari sa atin? Maunawaan natin pinagkatiwalaan lang tayo ng Diyos. By the way ang pagpapala hindi lang pera. 3 John 2. Beloved, I pray that you may prosper in all things. Kindly say, prosper in all things. Be in health just as your soul prospers. Hindi sinabing, I pray that you may have money. There is more to prosperity than money. You can have money and still not prosperous. You can have money and still not happy. Kaya ang prayer ni John, that you may prosper in all things. So, Pastor, what are all things? Una, spiritual health. Pinakamatinding prosperity ay ang pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Huwag mo akong pakitaan ng kung anumang kayamanan, anumang narating mo, anumang accomplishment, anumang diploma, anumang ganda mo, anumang lakas mo, huwag mo akong pakitaan yan. Ang ipakita mo sa akin, may relasyon ka sa Diyos. Bakit? Dahil anumang pagpapala mo'y walang kwenta kung di ka pupunta sa langit. Wala kang pwedeng ipagmalaki dito sa lupa kung hindi ka pupunta sa langit. Yang dunong mo, yang galing mo magpaliwanag, galing mo magrason, wala kang kakwenta-kwenta kung hindi ka pupunta sa langit. The first blessing that we should have is spiritual health. Yung may relasyon ka sa Diyos, yung bang alam mo ang gusto niyang mangyari, yung bang may takot ka sa Kanya. Ano pa? Ano yung all things? That you may prosper in all things. Emotional stability. Kaya sabi dito, as your soul prospers, kasamang emosyon doon, pagkakaroon ng maayos sa damdamin, anuhin mo ang kayamanan mo kung hindi ka naman masaya. Napakahalaga ng emotional health, lalo na sa trabaho that needs social interaction. Paano ka makakafunction ng maayos sa social environment kung ikaw ay maramdamin, matampuhin, may persecution complex? Ano po yung persecution complex? Yung gangang akala mo lagi kay inaapi? Wala dito na una. Paano ka makakapangsyon ng maayos sa social environment kung ikay magagalitin? Kung ikay mapagtanim ng sama ng loob, if you are not forgiving, kung hindi masagana ang emosyon, how can you live happy if your emotion is so unhealthy? By the way, okay, please understand. I love you so much. Grieving is okay. Pero mahabang grief, mahabang lungkot is not okay. Kung hanggang ngayon, mayat maya ikay nasa sementeryo pa, baka naman it's time to move on. Hindi ko inaalis yung maganda mong memories. No. Pero you have to live a life. Baka unhealthy emotion na yan. Are you there? Kayong mga balo at bala. Hindi balo pag lalaki, Hindi pag babae, bala.
Move on. Pastor, sakit mo magsalita. That is emotional health. And I will continue. Tumatahimik ang sanlibutan. Another kind of blessing, kasama sa all things, ay physical well-being. Kaya, be in health as your soul prospers. Health is wealth. Health is wealth. Nagtanong, bakit daw mahaba ang lifespan ng mga tao sa Japan? Kahit sa Singapore Bakit daw ang mga tao sa Korea walang tiyan? Anong kimchi? Sila'y lakad ng lakad. Lakad ng lakad. Even the infrastructure in Japan is designed in a way na sila'y maglalakad. Sa atin, papunta lang hyper, nagtatricycle pa. Health is wealth. Please, walk. Walk. Ito yung sinasabi lagi sa akin ni Pastor Ramelo, Papa, pagkakain, ikaw ay maglakad. Ako na may naglalakad sa aking isipan. Nakikinig ako ng preaching ko. Usually, mga 45 minutes hanggang 1 hour yan Habang ako'y nakikinig, ako'y naglalakad na naglalakad. Yun ang aking timer. Naka 1 hour na ako. Health is wealth. Ano pa? Material sufficiency. Yan na yung pera at ang mabibili nito. At ano pa? Relational peace. Blessing yan. Ano yon? Yung meron kang kapayapaan sa iyong mga relasyon. Yan ay prosperity in all things. Yan ang gusto ni John nung sagsabing, I pray that you may prosper, be in health as your soul prospers. Now, ito ang aking gustong bigyan ng diin. Napag-usapan na natin yung all things, that you may prosper in all things. Lahat na pagpapalang ito ay pinagkatiwala lang ng Diyos for a purpose. Hindi ka pinagpapala just to be blessed. Hindi ka pinagpala para lang pagpalain. Ang pagpapala ay hindi yun ang purpose. Hindi yun ang end. Yun ay means. Yun ay tool. Many Christians have this attitude. Pinagpala ako ng Diyos, kaya magtatites ako. Very good. Pero, bahala na ako sa 90%. Walang problema sa 10%. Hindi talaga akin yon. Yan ay banal sa Diyos. Kay God yan. Pero yung 90% ako nang bahala. Ang tunay na naunawaan na lahat ay biyaya has a different attitude. Alam din niya na ang natira sa tithes ay pinagkatiwala pa rin lang ng Diyos sa kanya. Kaya tatanungin pa rin niya ang kanyang sarili. Anong purpose ni God? Bakit niya ako biniyayaan? Anong gusto ni God gawin ko sa pinagkatiwala niya? At dito tayo papasok sa sunod na resulta ng mga taong ang mindset ay they don't deserve anything. Sa halip, biyaya lang lahat. Letter D, malalaman natin kung para saan ang pagpapala. Ito ang magiging mindset. Aalamin nila at malalaman nila. Hindi tayo pinagpala ng Diyos para lang pagpalain. He blesses us for a purpose. Kaya ikaw ay pabuti ng pabuti, payos ng payos, paganda ng paganda, papugi ng papugi, pabata ng pabata, payaman ng payaman, for a purpose. At babasahin na po natin ang purpose. Psalms 61, 67, verse 1 and 2. May God be gracious to us and bless us and cause His face to shine upon us. Ang Diyos ay maging mapagbiyaya sa atin, pagpalain tayo at paboran tayo. Ito na ang purpose. Psalm 67 verse 2. That, pag may sinabing that, it means there is a purpose kung bakit gracious ang Diyos sa atin. That your ways may be known on earth, your salvation among all nations.
Now you know the purpose of God's graciousness or God's grace sa atin. Nakasulat na dito. So that your ways, God's ways may be known on earth. So that your salvation be known among all nations. At yan ang pag-uusapan natin, yung purpose. Your ways may be known on earth. Bakit po, Pastor, gano'n ang gusto ni Lord sa mga pagpapalang natatanggap ko, yung lakas ko, yung pera ko, yung aking talino? Bakit? Ang gusto ni Lord ay that His ways may be known on earth. Kasi hindi naman talaga kilala ng mundo ang Diyos. Hindi alam ng mundo ang pamamaraan ng Diyos. Sinasabi ng ang kaligtasan ay biyaya sa pananampalataya, ay ang mundo'y babanat ng sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Ay sinasabi naman ng biyaya. Hindi alam ng mundo ang kilos, ang pamamaraan ng Diyos. Ang Diyos ay hindi basta naging mapagbiyaya sa atin ng walang dahilan. Biniyayaan tayo ng Diyos at pinagpala upang malaman ng mundo kung sino si Kristo. Laging na lang natatanong ang Diyos kung bakit hinayaang mangyari ang ganito't ang ganere. Lord, ba't mo naman hinayaang mangyari? Ba't mo hinayaang ganyan? Tampo na ako. Laging na lamang siyang naaakusahan. Hindi nila naunawaan na dapat nga silang magpasalamat that in spite of Adam's sin, in spite of the consequences of the sin of the first man, in spite of the ruler of this world is Lucifer, in spite of the flesh, desire is always to commit sin, in spite of we are living in a world that is designed to be against God, in spite of these things, the earth is still full of the goodness of God. Hindi nila naunawaan. Psalms 33 verse 5, He loves righteousness and justice. The earth is full of the goodness of the Lord. Puno pa rin po ang mundong ito ng kabutihan ng Diyos. Kasi hindi natin deserve kung anumang kabutihang nandito. We deserve hell. We deserve parusa sa kasalanan. Kaya kung anumang kabutihang inilagay ng Diyos dito, we don't deserve it. That in spite of the world being tainted with sin and the consequences of sin, still the goodness of God is on this earth. Obvious naman ang kabutihan ng Diyos eh. Ma-obvious ito kapag naunawaan mo na hindi mo deserve yan. Anong ibig ko sabihin? Okay. May nagsama sa'yo sa... Hindi. May nakita ka, may kumakain sa restaurant. Tinawag ka. Bakit? Wala akong makasama eh. Samahan mo ako. Order ka. Kahit ano gusto mo. Bakit? Wala. Gusto ko lang may nakakausap. Orderin mo kahit ano dyan. Anong sasabihin mo? Sobra naman. Ang bait naman, ba't ako? Hindi naman tayo masyadong close. Bakit ako? Ang bait-bait mo naman. So, full of thanksgiving ka, ano? Ano napansin mo doon? In that moment, something good happened. Bakit? Hindi mo deserve yun eh. Ito ang aking point. Dito sa mundong ito, ang daming good na nangyayari sa atin. Kaya lamang hindi mo napapansin, akala mo deserve mo. Akala mo dapat lang. No, everything that you receive is God's grace. Biyaya lang. Hindi talaga alam ng mundo ang ways o ang kaparaanan ng Diyos. Kaya ang mundong ito very insecure eh. Very insecure sa buhay nila. Ibang-iba sa anak ng Diyos na alam ang kanyang relasyon at alam ang ways ni God, alam ang pangako. This world, they don't know that God is thinking of their well-being. That God has a plan to prosper them. Pero sa anak ng Diyos o sa nakakakilala sa Panginoon, alam niya ang Jeremiah 29:11.
For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, to give you a future and a hope. Kaya ang mga may alam nito ay secured. Panatag. Kasi alam nila may plano ang Diyos para sa kanila eh. Ang sarap kapag someone has a plan for you and it's a good plan. Alam mo, ang plano ko sa iyo, pag-aaralin kita eh. Wala ako nang bahala. Ay, paano ho dito? Ako na rin ang bahala diyan. Naayos ko na yan. May plano ko sa iyo. Pagkatapos dito, dito ka papasok. May plano ko sa iyo. Tapos, may plano ko sa iyo. Maganda ito. Ang sarap naman ng may somebody has a plan for you which is good for you. Alam mo ba? Ang Diyos may plano para sa iyo. At ang plano ng Diyos is the best plan for you. Secure tayo, alam nating magandang plano ng Diyos sa atin. At ibang magplano, kung ang nagpaplano, alam lahat. Yung alam na niya, ang mga gagawin nating palpak. Kaya ang plano ng Diyos sa atin may allowance na sa mga maling decisions ng ating buhay. Sinama na yon ng Diyos sa kanyang overall general plan for our good, to give us a hope and a future. Kasi nasa kanya lahat ang variables, nasa kanya lahat ang data, nasa kanya lahat ang mangyayari at saka ang nangyari. Kaya ang galing magplano ng kung sino man. Ang galing magplano ng Diyos kasi alam niya lahat. Yan. Kaya kung kaninong plano ang iyong hanapin mo yung plano ng alam ang lahat. Kaya ang Diyos ay master, expert sa pagpapaganda ng buhay. Ito ang sabi ng Ecclesiastes 3:11. He has made everything beautiful in its time. Bakit? Kaya niyo yun eh. Kasi nga meron siyang plano. Akala natin, pag sinabing in His time, is dahil yun nga lamang ang gusto ni God na timing, para bang namili lang siya ng panahon, itong gusto ko No. It could be na kaya yun ang time kasi isinama nga ni Lord sa kanyang plano ang pag-aayos ng mga mali nating ginawa at mali nating pasya. Na kahit napakarami, ay kaya pa rin pagandahin ni Lord ang buhay natin. Kaya, He has made everything beautiful in its time. Ang sarap ng plano. Kaya knowing na may plano si God sa atin gives us hope for a wonderful future. At hindi ito alam ng mga tao na hindi alam ang kilos at galaw ng Diyos. Kumikilos silang orphan at akala nila ay kailangan nilang kumilos kasi wala silang ama na may plano sa kanila. At biniyayaan tayo upang ipaalam sa mundo ang kapamaraanan ng Diyos. Kaya kayo na mahuhusay sa SOCMED, sa social media, ipaalam ninyo sa mundo kung paano kumilos si Lord. Huwag laging my day. Ipaalam mo kung paano kumilos si Lord sa mundo. Bakit? Hindi nila alam. Kaya naman, tingnan mo mga post nila na hindi nakakakilala kay Lord. Ano kang pinagsasabi ng mga ito? Psalm 67 verse 1 and 2. May God be gracious to us and bless us and cause His face to shine upon us. Yan na naman, another reason na naman kung bakit si Lord ay gracious. That your salvation be known among all nations. Upang malaman ng mundo kung ano at paano ang pagliligtas ng Diyos. Bakit hindi nila alam? Hindi alam ng mundo na kahit magpakabuti sila, ay hindi sila pupunta sa langit. Tanungin mo sila, ba't ka pumunta sa langit? Siguro naman, ako naman hindi naman ako kasamaan. Akala nila pag sila'y naging mabuti, pupunta sila sa langit. No. Tayong may alam noon na tayo na pinagpala ng iba't ibang pagpapala. Alam nating walang kabutihan ng taong nakaabot sa sukat ng kabutihang hinahanap ng Diyos.
Romans 3:23, for everyone has sinned and we all fall short of God's glorious standard. Na ang tanging paraan ay ibigay na lang sa atin ang katuwirang iyon kasi hindi natin pwedeng i-earn. Ibibigay na lang. Kaya Ephesians 2:8 and 9, for it is by grace you have been saved through faith, not from yourselves. It is the gift of God, not by works. Hindi ito alam nala. Kaya binebless tayo, binibiyayaan tayo para tayo ang maging tool, daan, para malaman nila yan. Yan ang purpose ng God's grace. Ang layo, ang akala ko, ang purpose ng God's grace, makapag-travel ako. Di nila alam na ang pagpunta sa langit ay biyaya. Na walang anumang nanggaling sa atin, na wala tayong naiambag sa ating kaligtasan. Na dahil sa biyaya, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak upang bayadan ang ating kasalanan. Ang kasalanang nagiging dahilan kaya wala tayong karapatan sa anumang mabubuting bagay. Ang nararapat nating tanggapin ay kamatayan pagkahiwalay sa Diyos. And the wages of sin is death. Kailangan ipaalam natin sapagkat hindi nila alam ang salvation at ang kaligtasan. Na kung tayo'y magsisisi sa ating mga kasalanan at tatanggapin si Jesus bilang Diyos at Panginoon ng ating buhay, tayo'y patatawarin. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan at makakasama ng Diyos sa langit. Hindi nila alam ito. All we have to do is accept the gift God gave us. Naririnig ko ito sa speech ng marami. Ang unang nilang pinapasalamatan ay, salamat sa biyaya ng buhay. Maybe they mean salamat at sila'y humihinga. Pero, this is it. Hanggat hindi mo tinatanggap si Jesus na tagapagligtas, wala kang buhay na ipagpapasalamat. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hanggat walang nagbabayad ng kasalanan, ang meron tayo ay kamatayan, pagkahiwalay sa Diyos. Hindi ka mo pwede magpasalamat, salamat sa biyaya ng buhay, wala kang buhay. Anong ibig sabihin? Pag inabutan ka ng kamatayan at hindi mo tinatanggap ang Panginoong Jesus, pupunta ka sa lugar na wala ang Diyos, wala kang buhay. Huwag kang magpasalamat sa biyaya ng buhay, wala kang biyaya ng buhay. You have to accept the one who paid the price of your sin. Kailangan tanggapin mo sa Jesus ng totohanan sa puso mo. At hindi nila alam yon. John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi alam ng mundo na hindi membership sa religion ang magdadala sa langit. Puro na lamang pinagmamalaki, ako'y member nito, ako'y member nito, ako'y member nito. Walang relihiyong napako sa krus. Walang relihiyong nagbayad ng kasalanan natin. Iisang daan patungo sa Ama. Si Jesus lamang ang daan at sinasabi niya yon, kahit siya'y pinapatay, ako pa rin ang daan. Hindi nila alam yon. At kaya ka binibiyayaan ay para ipaalam sa mundo ang kaligtasan ng Panginoon dahil hindi nila alam. At wala nang ibang pangalan ng magliligtas. O walang ibang pangalan ang tutulong sa magliligtas. Isa lamang, Acts 4:12. Salvation exists in no one else. For there is no other name under heaven given to man by which we must be saved. Salvation exists in no one else. No one else. Si Jesus lang. Hindi kay Buddha, hindi kay Allah, hindi sa kung sino mang pangalan. No one else. No other name under heaven given to men by which we must be saved. At anong sasabihin nila?
Bakit ang mga ganitong relihiyon mababait? Bakit ang ganitong relihiyon mababait? Bakit sila mababait? So what? Hindi naman kabaitan na magdadala sa langit. Baka nga sila'y malungkot pa eh. Bakit? Kasi nagpakabait sila. Pero walang Jesus. Pero yung sobrang sama, ginawa na lahat ng krimen, ay nagpakumbaba, tinanggap si Jesus, siya pang nasa langit. Because there is no other name given under heaven in which we will be saved. No other name but the name of Jesus. At paano ito malalaman ng mundo? If we will obey the command of Jesus before He ascended into heaven. Go, make a disciple of all nations. Make a disciple of all nations. Bakit? Hindi nila alam. At kapag nakilala ng tao si Kristo, at malalaman kung paano sila iniligtas, ito na ang magiging resulta. Psalm 67 verse 3. Alam mo ang Psalm 67? 7 verses lang yan. And Psalm 67 verse 3 says, let the people praise you, O God. Let all the people praise you. Yan ang magiging resulta kapag ang mga taong biniyayaan ng Diyos, pinagpala ng Diyos, pinabura ng Diyos, ay kumilos ayon sa purpose ng biyayang yon. Ipakilala si Jesus, ipaalam sa tao ang mga kilos ng Diyos, ipaalam sa mga tao kung paano maligtas. Bakit? Yan ang purpose ng iyong pagpapala. Yan ang purpose ng blessing. In closing, maybe you will ask, pinagpala ba ako ni God para magkaroon ako ng mas malaking bahay? Pinagpala ba ako ni God para bago ang iPhone ko every year? May lalabas na uli. Lumabas na kayong bagong iPhone. Alam mo kung bakit concerned sila? Akala nila yun ang purpose ng kanilang pera. Pinagpala ba ako para malagyan ko ng accessories ang sasakyan ko? Gusto kong palitan ng mags eh. O pinagpala ba niya ako upang palawakin ang kanyang kaharian? Pinagpala ba niya ako so that His name might be known on the earth? Sa mga biyaya ng Diyos sa akin, may napapala kaya si God? Bakit ba ako binigyan ng boses sa pagkanta? Para ma-entertain ko ang sarili ko sa videoke? No! To sing His praise and make His glory known. Bakit ba ako binigyan ng good mind and ability to communicate? Para makabenta ng insurance? Para sikat at bangka sa kwentuhan? O para makapag-share at makapagturo ng word? Tumutubo kaya si God sa mga binibigay niya sa akin? Kasi katiwala ako eh. May naibalik ba ako kay God sa mga binigay niya sa aking biyaya? Ano bang percentage ng binibigay niya sa akin na nagagamit ko para sa kaharian? Bakit kaya ako binibigyan ng Diyos ng kalakasan, senior na ako? Para mas makapag-travel pa. Para marami akong ma-post sa Facebook, hey, I'm in Europe. Or so that you can go and share the gospel. Bakit ka binigyan ng anak? Para sama-sama kayo sa bahay. Para maipakita mo you're the best mom in the world. O sabihin namang ng ama, I want to build a kingdom. Anak, dito ka na magtayo ng bahay sa tabi natin. Sumasama tayo dito. Or, so like Hannah in 1 Samuel, that you can dedicate those children back to Him as pastors, leaders of the church, and do God's will.
Di ba si Hannah ganon? Lord, bigyan mo ako ng anak, at pag binigyan mo ako, ibibigay ko siya sa'yo. That's why we have Samuel. Ba't ka binibigyan ng pamilya? Para meron kang legacy? Meron kang pamamanahan at magpapatuloy ng iyong kung ano man? Or so that you can say, like Joshua in 24:15, but as for me and my family, we will serve the Lord. You are blessed for a reason. Ama, hayaan mo ang ating naisin ay masabi natin, but as for me and my family, we will serve the Lord. That is the reason for my family. The reason for the blessing. Now, alam mo na, pag ikinagdeklara, pabuti ng pabuti, pais ng payos, alam mo na kung bakit. Because you will make known to many the ways of the Lord. You will make known to many the salvation of God. You will make known to many who God is. That is the purpose of your blessing. Are you there? Now, at ano magiging resulta? People will praise Him. People will worship Him. Kasi nakilala niya si God. At kayo nakakilala sa Panginoon, come on. We will worship. We will praise our King. Alam mo, hindi yan maaawit ng mga taong hindi kilala ang Diyos. Hindi yan maaawit ng mga taong hindi pa inililigtas ng Diyos. Hindi pa buhay sa kanila yan. Pero ikaw, na nakarinig ng salita, may pumunta sa iyo at naghayag ng salita, ikaw na may nagpakilala sa iyo sa Diyos, ikaw na may taong ginamit kung ano meron siya para mapalapit ka sa Panginoon, ikaw na niligtas ng Diyos, you can sing this song. You will give praise to your King.
Thank you, Lord. Thank you. Thank you, God. Thank you, Lord. Hear people say, hear people say, oh, to the King of Kings, oh, we will always be, and the angels cry, and the angels cry, all creation cry, you were lifted high, holy forever, and the angels cry. And the angels cry, all creation cry, you were lifted high, O Panginoon Diyos, marami pong salamat sa aming kaligtasan. Pinakamataas na pagpapala na aming natanggap, Panginoon, ay nung iniligtas mo kami. Salamat po. Salamat po sa maraming biyayang pinagkakalob niyo sa amin. And now that we know the purpose of our blessings, why you give us grace, abundant grace, so that we will make known your ways, and so that we will let people know that you are the Savior and how you save. Lord, salamat. Biyayaan mo pa kami ng higit. Biyayaan mo pa ng higit upang magawa namin ang purpose na ito. At kasabay nito, Panginoon, ay laging lumabas sa aming bibig ang pasasalamat at ang pagpupuri sa iyo dahil sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen.